Rolling. Yan, magandang hapon sa inyo. Nandito ulit ako sa Hardin Hubert, Hunihu. So, kung nakikita nyo naman, itong area nyo na to, napakagandang taniman nito. So, ang gagawin namin dito, gagawin namin siyang parang training or demo garden para maipakita natin sa mga komunidad na papasukan natin or kakausapin natin na kaya nating mag-create ng community garden, but at the same time, hindi tayo napapagod. So, paano yung hindi napapagod? Pipili tayo ng mga tinatawag na bagani. So, yung mga bagani, ito yung mga nakikita natin o napupusuan nating mga tao na meron silang taglay, kakayahan, na makakatulong sa komunidad. So, ako, si Jobs, isa akong community gardener, and isa sa mga forte ko ay pagkagawa ng mga therapeutic garden or yung mga natural medicine ng mga garden. So, humingi ako ng isang plot dito, isang beddings na gagawa natin tataniman natin ng mga therapeutic garden. So, ano yung mga yon? Pwede siyang mga herbs, pwede spices, yung mga nagiging sangkap natin sa kusina na ginagawa natin pang tsaa, pampalasa. Lahat ng yan ay merong mga taglay na pangkalusugan o pang magandang kalusugan. So, nakikita nyo dito, may mga iba-iba na tayong mga tinanim. Hindi ako makakuha ng marami kasi nakamotor lang ako. Paunti-unti lang ako naglalagay ng mga halaman. So, meron tayong chives. Itong chives na to, maganda yan sa blood pressure. No? Ginagamit natin yan na pamalit sa bawang. Sa bawang. So, nakikita nyo ito, bayap or kalamansi. Kasi medyo maliit pa, hindi ko, ano ba to, Sir Hubert? Palagay ko nalilito na ako kung kalamansi o milan eh. Okay, so Kasi napaghalo ko yung ano eh. so yung kalamansi, kilala naman natin na ginagamit natin yung bunga niya, pampaasim, pantanggal ng ubo, pampaganda ng balat. Yan. Pero hindi natin alam, yung kanyang halaman, ay ginagamit din natin to panglinis or pangligo. Panglinis ng sugat, pangtanggal ng ubo, no, yung tinatawag natin na yung suob, ginagamit din natin to sa panglinis sa bata. Kasi pag inamoy mo siya, very citrus dahil dun sa pellucid glands. Yung sa ilalim kasi nito, kung nakikita yata ni Sir Hubert, mga glands yan na ginagamit niya para pag kinain siya ng uod or ng mga herbivorous na mga insects, hindi siya kainin. Pero sa atin, mabango yan. Yan, mabango. So yan, meron din tayong tulsi. Itong tulsi na to, maganda to sa puso, sa stomach ache, saka yung headache, yan. So sa atin, meron tayong native version nito, ang tawag nito sangig. Ano yung ano yan, common English name, di ba? Holy basil, Holy basil. tulsi sa India. Okay. Sa atin, meron tayong native sangig, ang tawag. Sangig. So ginagamit nila yan pampalasa kasi pag tinikman mo to, may pagka minty na lemon na medyo mapait ang konti. So ginagamit pang tsaa, pampatanggal ng dysmenorrhea, yan, yung iba sinasabi sa lagnat. So ito naman, insulin. So meron tayong tinatawag na insulin plant, yung snake plant, no? Pero meron din tayong tinatawag na insulin plant na ginagamit natin pang tsaa, pampababa ng blood sugar. Kilala na to pag tsinaan natin, pambababa ng blood sugar, maganda sa mga diabetic. Pero lingit sa kalaman ng iba, actually nilalaga to at pag tinikman mo to, maasim siya. So ginagamit minsan pang paasim, and masarap siya. Pag tinikman mo, para siyang kamyas. So maliban doon, maganda sa rayuma, maganda rin sa tiyan, yung tinatawag pampa release ng enzymes. Yan. Ka-Joms, yung tinitikman mo na mention mo, yung sa paglasa ng halaman, medyo nalalaman mo na yung chemical component. Oo. Usually Okay. pagka mapait, mataas sa chlorophyll o di kaya yung tinatawag na tannins. Yan, yung tannins naman pag mapait, maganda siya sa blood sugar, maganda may mga anti-cancer,
So hindi pala, akala ko dati, hindi pala totally masama ang tannin. Well, depende. Within limits. Within limits. Within Oo. limits. So may may ano mga rin pala siya, gamot din pala siya. may mga bark kasi na merong tannins na nilalaga natin. Oo. Katulad ng quercetin. Quercetin yung quinine. Yan ang alam ko sa bark yan. May tannins din yan. Yung ibang tannins naman ginagamit kasi yon sa mga bug. Yung pangtanggal ng mga bakterya. Pero anyway, may mga tannins na meron pong medicinal value. Yeah. So, ito yung paminta. Yung Piper betel na tinatawag. Kaya kami magpaparami nito kasi madalas kong gamitin ito pang tapal, pang poultice. Poultice. May thermal effect kasi to na nakakahigop ng, sabi nila, nakakahigop ng tubig or lamig sa katawan. Okay. So, ang madalas kong ginagawa dyan, ginagamit ko siya together with kinadkad ng mga luya, chop na oregano, o di kaya sibuyas. Yun yung ginagamit kong pangtapal kasama yung mga customer. Parang moxa ang effect. Parang ganun. Parang ganun. Tapos, marami siyang medicinal value pag ginawa mo siya. Sa rayuma, sa lumps, pag circulate ng dugo, pag may pneumonia, asthma, lagay ka sa likod. So pag di ka makatulog, pwede rin siya. So marami siyang medicinal value. Pero ito, yung tabi nito, ito naman ang tawag dito, pansit-pansitan. Kaka-release lang ng study, pero matagal nang ginagamit ito, na itong pansit-pansitan daw ay nakakatunaw ng gout, nakakatunaw ng kidney stones, nakakagaling ng rayuma. So any kind of bato, kayang-kaya niyang piksain, o basta within 60% of the stones, yung mga calcified oxalates na yan, kayang-kaya niyang tunawin. Of course, pagka nagbigay ka ng workshop, no, kasama na rin ang mga contraindications. Kasama na. Cytotoxicity, contraindication, kung kailan mo siya gagamitin, kung paano mo siya i-harvest, paano mo siya ipopropagate, Sige. yung kung paano yung produkto, plant properties, kumbaga all-in-one na siya. So, ano yan, mga kailan kaya makapag-avail ng workshop dito yung mga gusto? Siguro ang pinakamaganda, I think bago mag-July kasi tag-ulan na yon. Okay. So, ang gusto ko sana nun, any kind of mga plant workshops ko regarding sa lagnat, leptospirosis, dengue, flu, viral infection. Kasi dito sa area natin, pag mga ganyang season na, yun na yung mga uso. Pero in reality, ang dami ho nating mga medicinal plants na kayang-kayang tumulong dyan. Basta ang kailangan ko lang in every area, malaman ko kung ano yung pinaka sakit na dapat nating maibsan dito sa area. Para So, sasama natin yun dun sa community needs analysis natin. Yes. Yung mga Yes. Okay, sige. Madami pa yan. Ito, Sige. Tarragon, Gutocola, Pampatolino, Yerba Buena, kasama rin yan sa pinapapahid ko. Sige, ano na lang siguro, kasi alam mo, mga audience natin gusto mabibilis lang eh. Pero at least nakapagsimula na tayo. So sa susunod, antabayanan nyo po, medyo magbabangko-bangko na ho kami ng mga episodes. Yes. Regarding dun ho sa bayanihan na ginagawa ni Kuya Joms. Ano siya ho ang kanyang gawaing bayan is ipakalat Yes. ang nakagisna na sariling gamot, halaman para ho sa mga para na rin mababa ang gastos natin sa kalusugan. Yes. Okay. So anyway, pare, last Abangan nyo lang yung mga gagawin namin dito kasi kayo yung makikinabang. sige. Hindi kami. Ayan. Sige, salamat ha. Sige. Okay.